Everyone, at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV, at para naman sa episode natin for today, ang isi-share ko naman sa inyo at ipi-feature natin ay yung tinatawag na Coleus plant o Mayana. So, uunahin natin or uumpisahan natin yung vlog natin sa pag-aalaga nito, sa care tips at saka sa mga propagation na pwede nyong gawin sa mga Mayana. And then papasadahan na din natin yung mga iba't ibang varieties ng Mayana na makikita natin dito sa Iba Garden. So, pipilitin nating i-identify lahat ng makikita natin na Mayana dito. At syempre po, bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please visit our Facebook and Instagram page, Greenyard PH. Nakapost po dyan ang lahat ng available at for sale po namin ng mga halaman. And sa mga gusto pong bumisita sa aming garden, nandito po sa screen yung aming complete address. Bago po tayo magsimula, konting kaalaman muna. So ang mga Mayana po talaga ay actually herbs at nabibilang siya sa mint family. So kaya before dito yung matatanda, ito talaga yung isa sa ginagamit na panggamot sa mga sugat, sa mga pasa, bukol, o kaya dun sa pamamaga. And naalala ko, pagka gagamitin siya, lalo na panggamot sa pasa, so ang gagawin lang sa kanya is kukuha ng isang pirasong dahon. And then yung piraso ng dahon na yun kasi pakakatasin mo. So ang gagawin is para lumabas yung katas noong Mayana na yon is paggugulungan mo siya ng bote. And kapag halimbawa na paggulungan mo siya ng bote at medyo lumalabas na yung mga katas niya, yung mismong buong dahon na yon ay ilalagay mo or itatapal mo doon sa portion kung saan meron kang pasa. At kapag po sinabing Mayana, so katulad ng begonia, meron ding types or meron ding iba't ibang varieties nito. At nahahati po sila sa 5. So meron tayong tinatawag na Kong series kasi yung tawag sa kanila eh. So Kong series, Wizard series, Premium Sun series, at saka Fairway series, at saka yung tinatawag din na Black Dragon. Ngayon naman ay pumunta tayo sa care tips at unahin na natin dyan yung light requirement. When it comes sa light requirement, so adaptable talaga ang mga Mayanas. Kasi from full sun, kaya nila talagang i-tolerate yung full sun, and kaya rin nila hanggang doon sa shaded. Inilalagay kadalasan ng mga Mayana sa shaded area kapag ito ay bagong tanim pa lamang o nagsisimula pa lamang siyang lumago. So katulad ng nakikita nyo ngayon, ito ay mga bagong tanim pa lamang at nagsisimula pa lamang siyang kumapal. And ayan, nakalagay siya doon sa spot o sa area dito sa garden na merong filtered o nafi-filter yung kanyang araw o yung sinag ng araw ng net. So yan, para maiwasan na masunog at saka hindi mahirapang sumibol yung mga bagong tanim yung Mayana. And eventually, kapag halimbawa nagsanga-sanga na siya at unti-unti na siyang kumakapal, pwede na natin siyang unti-unting ilipat sa full sun. At dahil na nga rin po sa katangian ng mga Mayanas na i-tolerate ang full sun, ginagamit din siya ng mga landscaper sa mga landscaping projects nila. Kadalasan siya or paborito din siyang gamitin na bedding sa mga area o sa isang lugar o sa isang spot na gusto nilang lagyan ng at least colorful na mga foliages, kasi doon kilala talaga itong Mayana sa iba't ibang kulay ng dahon na meron sila. And when it comes naman po sa soil, ang soil requirement o ang soil na ginagamit namin sa karamihan ng mga halaman namin dito, pati na rin po sa Mayana, ay yung mixture ng tuyong ipa ng palay at saka po ng garden soil. So ang mixture kasi namin na ginagawa dito is 2:1. So kung halimbawa 2 cup or kung gaano man kadami, 2 noong tuyong ipa ng palay and then isa naman noong garden soil. So karamihan ng aming halaman dito, most especially yung pang landscape, yung pang outdoor, yun yung mixture ng soil na ginagamit namin. And when it comes naman sa watering, ang gusto niya laging moist or basa yung kanyang soil. So yun po, wag niyong hahayaan na matuyo yun. Most especially kung halimbawang outdoor o nasa labas talaga at tinatamaan ng full sun yung mga Mayana ninyo. Syempre kasi katulad ngayon, magsa-summer na, mas matindi yung sikat ng araw. Para maiwasan na matuyo yung mga dahon niya, make sure na lagi nyo siyang nadidilig at na-maintain nyo yung moisture na meron doon sa soil nila. And sa fertilizer naman, kadalasan actually ang mga Mayanas hindi naman kailangan ng fertilizer. Kasi syempre itong mga Mayana, hindi kasi talaga sila napaka low maintenance ba nila na halaman. So hindi nyo siya kailangan na lagi na lang lalagyan ng
ng abono or ng fertilizer. Gaganda pa rin sila kahit walang fertilizer, basta healthy or maraming makukuhang nutrients doon sa soil na ginagamit nyo sa kanya. And sa temperature naman, ganun po, kaya niya talagang i-tolerate yung mainit na weather sa atin. Kaya okay na okay siya dito sa atin. Dito sa atin walang problema ang mga yanas Talagang all year round makakapag-provide sila or lalago sila. Doon lang naman sa mga area o sa mga bansa na merong halimbawa nagkakaroon sila ng winter, doon lang naman sila nagkakaproblema kasi nagfo-frost din sila katulad ng ibang halaman na meron sila doon. Unlike sa atin kasi tayo ay tropical country, kaya talagang the best yung mayana when it comes doon sa weather na meron tayo. And pagdating naman po sa pruning, kung halimbawa gusto nyong pakapalin, ng isang technique para mapakapal ninyo ang mayanan ninyo at hindi maging leggy is tatalbusan nyo siya palagi o ikakat nyo yung pinakaibabaw na portion para magkasanga-sanga siya or magkaroon siya ng mas maraming sanga at mas dumami pa yung dahon na meron siya. And maiwasan na rin yung pagtaas ng mayanan nyo. At when it comes naman po sa propagation, so madali lang ang propagation ng mga mayana kasi ito kakat lang kayo or puputo lang kayo ng tangkay niya and yun yung itutusok nyo sa lupa katulad ng ipapakita ko sa inyo. Ayan, when it comes naman sa propagation, let's say for example etong mga to, ito ay mga propagated na, so ito yung parang pinakaibabaw na portion nung mayana na kinat. So kapag halimbawa medyo tumaas na yung mayana ninyo, kunyari mga 1 foot na yung haba ng mayana ninyo, pwede nyo na siyang putulin at least siguro mga 4 to 6 inches yung haba. So sa isang foot o sa isang ruler pwede kayong makakuha doon ng dalawa. So puputulin nyo kaunahan doon sa top katulad nito, ito yung pinakatuktok, and then itutusok nyo lamang sa lupa. Pagka itinusok nyo siya sa lupa, siya na mismo or eventually magkakaugat yung mga yan, and then yung susunod na portion pwede nyo rin siyang itusok sa lupa kahit pa sabihin natin na wala na siyang dahon. So katulad ng nangyari dito, stick lang siya talaga. Ayan. Ito. Itinusok lamang siya sa lupa, pero kung mapapansin nyo, tinutubuan na siya ng mga bagong dahon. Ibig sabihin, nagsisimula na or nagkakaroon na siya ng mga ugat niya. And itong mga mayanang to, hindi actually, or makakatulong naman, pero hindi naman kailangan na ilagay pa natin or lagyan pa natin sila ng rooting hormone para sila ay magkaroon or makatulong sa pagpapaugat nila, kasi kahit walang ganon, magtusok lang kayo, talagang sisibol at mabubuhay yung mga mayana ninyo. And may pagkakataon pa rin, may mga chances pa rin na yung ibang itutusok ninyo ay hindi mabubuhay. Kaya mas maganda kung halimbawa kung magpo-propagate kayo, mas maganda kung dadamihan ninyo para yung chances na makabuhay kayo ay mas malaki. Unahin na natin sa ating list itong tinatawag na Wizard Scarlet Coleus. So ganito yung itsura niya. Itong mga ipinapakita ko sa inyo ngayon, talagang sa lupa siya mismo nakalagay o nakatanim. And kasi ngayon nga ginagamit siyang bedding, and tingnan nyo naman kung gaano siya kaganda kapag makapal na yung mga mayana na inaalagaan ninyo. And ito naman pong isang to, based dun sa na-research at nabasa ko, ang nakita kong pangalan nito ay Coleus Trailing Salamander. So dito sa Trailing Salamander, ito nakatanim din siya sa soil na mismo talaga. And ayan, medyo maliliit pa lang yung dahon niya, pero pagka medyo lumaki yung dahon niya, ganito yung itsura. Yung edges niya ay kulay green, and then yung gitna niya ay kulay purple. And eventually habang tumatagal, ayan, mas lumalaki yung kulay green niya. Tapos naiiwan yung kulay pula. Ayan, ganyan ang nangyayari. Pero mas maganda kung halimbawa ganito. Oh. Ayan. And ito naman po yung tinatawag naman na Coleus French Quarter. So ganito naman yung itsura niya. So naglalaro siya sa tatlong kulay. Yung pinakagitna niya ay ma-pink, parang deep red, tapos kulay purple yung sumunod na color. And then yung edges niya, yun yung color green. So dito, ayan, medyo maliliit pa lang siya, pero ang ganda nito sigurado kapag kumapal. Ito namang isang to, kung hindi ako nagkakamali, base ito dun sa nabasa ko, ito yung tinatawag naman na Coleus Jazz Velvet. So if tama or mali yung pagkaka-ID ko, or may iba ka pa kayong tawag dito, i-comment nyo lamang po para at least makorek natin kung ano man talaga yung ID ng bawat mayana na lalabas dito sa ating video. And next naman po sa ating list, ito naman yung tinatawag na Coleus Gaze Delight. So dito, para siyang neon or lime yung kulay niya. Pagkatapos, yung mga veins niya sa loob, yun yung parang nagkakaroon ng kulay purple. So ganito lamang siya, ganito lang yung magiging kulay niya. And yung tangkay niya, ayan,
yan din pala yung kulay purple. So kung halimbawa gusto nyo yung medyo yung matingkad yung kulay, ito matingkad kasi kulay nito eh. Pagkatapos solid lang siya. At sunod naman po sa ating list, ito naman yung tinatawag naman na Coleus Tapestry. So dito, yung green naman yung gitna niya, and then kulay purple na parang magenta naman yung gilid. Tapos yung dahon niya, yung pinaka side niya, ayan, alon-alon din siya or wavy. So yan, and yung underside niya wala masyadong kulay. So yan yung tinatawag na Coleus Tapestry. At ang susunod naman natin ay yung tinatawag naman na salmon pink. So sa salmon pink naman, kulay pula or pink yung gitna niya, kaya na rin siguro siya tinawag na salmon pink. And then light green lang yung labas niya. And yung dahon niya ganun din, halos walang pinagkaiba doon sa nauna. At ang susunod naman po natin ay ito naman yung tinatawag na Coleus Blue May. So dito sa Coleus Blue May, ito buhay na buhay yung dahon na meron siya kasi ang tingkad nung pagkapula niya, imagine niyo na lamang kapag ka sobrang lago ng mga Blue May na ito. And then ito naman pong susunod natin, ito naman yung tinatawag na Curly Violet Mayana. So dito ito parang pinaka-common to sa atin eh. And maliliit lang yung dahon niya na sobrang dark yung kulay at saka tumataas siya at namumulaklak na rin. Kaya ang ganda rin ito kapag ka may mga bulaklak na at malago na. At ang susunod naman sa ating list, ito naman yung tinatawag naman na Green Halo. So dito sa Green Halo, yung loob naman niya ay kulay dilaw, and then karamihan o kalakihan ng dahon niya sa labas, sa outer portion ay kulay green. So kaya na siguro siya tinawag na Green Halo. At ang susunod naman sa ating list, eto kung hindi ako nagkakamali ang tawag dito, Alabama. So dito sa Alabama, ang kulay ng dahon niya talaga pula, tapos parang nagkakaroon siya ng shade ng yellow. Pero hindi ko alam kung eventually mawawala din yung kulay dilaw na yan, kasi ang napapansin ko dito yung talbos lang niya yung may kulay dilaw. Kapag ka nagmamature yung dahon niya, nawawala yung dilaw dun sa dahon niya. At ito naman pong susunod, ito naman yung tinatawag na Coleus Wasabi. So dito sa Coleus Wasabi, ito yung kulay ng dahon niya, ito yung patterns niya, maliit at saka mahahaba yung parang meron sa kanya. At isinama ko na din po dito yung ibang varieties pa ng mga mayana o coleus na nakita ko doon sa garden ng aking tita. Yun nga lang, hindi ko na idea ang mga ito. Kaya kung halimbawa may nakakaalam sa inyo, sa mga makakapanood ng video na to, ng vlog na to, ng pangalan ng bawat coleus o bawat mayana na ipa-flash ko dito na walang pangalan, paki-ID na lamang po, i-comment nyo lamang po sa baba para naman
Yun lamang po, and I hope nag-enjoy kayo at naging helpful ang video na to sa mga viewers and subscribers natin. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and pakihit po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please visit our Facebook and Instagram page, Greenyard PH. Nakapost po dyan ang lahat ng available at for sale po namin ng mga halaman. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.